maiksundo ni ng utanan na to mahitungod aning separation of church and state. Kay doon naman lagi mo ingon nga kung mag-istorya ang tagasimbahan mahitungod sa politika o ekonomikanhong isyu diha sa atong nasod, moingon ang uban nga nagapila-pilang simbahan wala di sila labot kay dunay separation of church and state. Maigsoon ang nindot gyud motubag unta ni abogado, pero kay ako masagi pangutana nag-research lang punta unsa man gyud ning separation of church and state. So mahimo mong mo confirm ani kung doon nagi mga master diha, pero maka-research man gyud punta, no? Akong gi-research sa ako nakita nga ang importanteng punto meaning separation of church and state gikan sa Article 2 Section 6 sa atong 1987 Constitution nga una, the separation of church and state shall be inviolable. Di ko ni nato masupak, pero unsa may buti pasabot ni ini matud pa nga ang the state cannot establish control or favor a religion. So kini daing balaura hinuon unas tanan nagprotect pud ni sa religion. No, sa imong tinuohan nga ang simbahan dili maka o ang state dili ka control ug unsa ang buhat sa simbahan. Pero of course kung kini sibog gyapon sa balaod, di magpasabot nga mosupak sa balaod. Unya, religious organizations cannot exercise governmental authority. So dili pod magginuberno ang simbahan. Unya, citizens are free to practice their religion o mahimong wa kay relihiyon kay mao na imong gituohan without government coercion. So dili gud dili jud siya mapugos o dili mababagan ang pag-express sa iyang freedom of religion. Okay? Laws and government actions must serve a and secular purpose, not merely enforce religious doctrine. So, una nga ang gobyerno dili siya magtudlog doktrina. Dili man na iya nga sphere, no? So masabot na to nga ang state mag-neutral rigid siya mahitungod sa religion while protecting every person's freedom of belief and worship. So ang state and church separation nagprotect ni kining balaura nato sa atong pagtuo. So ang nakita nato sa Bill of Rights, for example, sa Section 3 sa Bill of Rights, Article 3, Section 5, no law shall be made respecting an establishment of religion. So, o mo prohibit sa iyang free exercise thereof. So, makita na to maison sa minubo gyud nga pagkasulti, ang gobyerno dili mahimong magtukod og state religion. Kay free exercise of religion mahimo na sa mga tao. Una mahitungod pud sa public funds kining kwarta. Dili sad sa Article 6 Section 29 Paragraph 2 wala po'y public money nga ihatag ngadto sa religion or any priest, minister kisang mga magwawali diha unless nagtrabaho siya sa government institution. Doon ay mga specific nga sa gobyerno nga ma-employ ang pare, for example sa armed forces mahimo siyang chaplain, mga pastor mahimong chaplain, mahimo siyang swelduhan sa gobyerno. Una ay limit niya gihapon ni ana. Una mahitungod sa religious instructions, Article 14 Section 3 Paragraph 3, ang atong constitution allows religious instructions in public elementary and high school under certain conditions such as written parental consent without additional cost to the government. So, mahimo gihapon diha makatudlo. So, kung atong tan-awon di ay mga igsuon nga ang gobyerno ug ang simbahan, ang separation diha dili sa ilang trabaho mismo lang, no? So, ang pangutana, kung ang simbahan musulti mahitungod sa moral, magtudlog moral guidance para sa gobyerno
para sa politika, para sa ekonomiya ug uban pang aspeto sa kinabuhi diha sa atong nasod, supak ba? Wala ka na makasupak sa balaod sa separation of church and state. So kung ang simbahan musulti may tungod sa dili maayong panghitabo sa atong politika, sa atong gobyerno, wala na mababagi. Dili na sayop, no? Mang moral teaching, moral guidance, mo comment siya sa mga social, economic, political issues, matud pa dili ka na sumpaki. Mao nga kining moingon nga nag-apil-apil ang simbahan kay nasupak na sa separation of church and state, wala lang na sila masayod ug unsay meaning sa separation of church and state. Wala na magpasabot nga ang mga tao, ikaw nagtrabaho ka sa gobyerno, for example, sa barangay o lungsod, di na lang dyan po ka mo apil-apil sa buluhaton sa simbahan. Agi mong pagtuod ay Kristiyano man ka, pero kinabangay kini siya. Mao nang og dunay kalihukan ang usa ka tinuohan o nga kinahanglan siya kanang pagtabang sa gobyerno, tabangan siya. Pero dili man na sumpaki pananglit peace and order. Mo na nga panahon pista ang simbahan Katoliko, mo tabang ang gobyerno kay dili man na sumpaki. Kay katawhan man na nga iyang alagaran sad. Pero wala man na magpasabot nga gidaog-daog sa simbahan or unsa ba niya katungdanan man na. So wala magpasabot nga ang separation of church and state, wala na pagtinabangay. Diha lamang sa pagdumala, no? Nga ang gobyerno dili mo'y magbuot sa balaod sa simbahan. Ang simbahan dili po'y magbuot sa balaod sa gobyerno. Unless makita na to nga ang mga balaod sad sumpaki na pud sa atong patakang balaod. So mo na nga mutingog ang simbahan kung ang morality is at stake na. So mo na nga hinaut unta masabtan nila to maisuon nga ang separation of church and state wala magpasabot nga di na mo tingog kita isip simbahan mahitungod sa moral issues, social issues, economic, political nga mga butang. God bless.